Ay, good morning naman na, opo. Ayan, gising ko lang. Have a blessed day to me, to everyone, to each and everyone, opo. Tayo ngayon ay pang-closing na sa work, yes. At good for 1 month tayo ulit ng closing. So, babangon na ako, start walking, start my day, charge si Bridget. Tapos, magpe-prepare ng baon, ng damit, isusuot. Mamaya pa naman alas 12 ang pasok ko, so baka humiga din ako ulit pa dahil antok naman. Mga dumadaan naman ng mga sasakyan, pero deserve na natin, opo, ang mag-receive ng blessing from Lord God. Opo, ayan, simulan na natin ang araw na to. Teka. Ayan na, di ba? From nakahiga to maglalakad naman na. So start na tayo ulit ng ating walking. At maganda ang sikat ng araw, maganda ang tama nito sa ating balat. Yes. Yan, at nakapag-prayer na din ako. Awa na lang. Ang salitang consistency ay hindi kami magkasundo lately. Nahirapan tayo maging consistent, pero at least kailangan nating i-try ang ating best. Yes, ang ating effort na mag-walk every day para may movement naman tayo. Opo. So ayan, maganda ang silakbo ng araw. Silakbo. Narinig na natin ang mga cars, ang mga motors to be na padaan-daan dahil pasok na sila. Ako naman closing na. So tulad ng sabi ko kanina, 1 buwan siya. Kasi as cashier sa Globe, yung kapalitan ko, 2 kasi kaming cashier. So si Princess yung isa, yan, yung pangalan ng aking ka-work. At siya yung aking kaibigan din, opo. Malay nyo soon ay mapakita ko siya dito sa vlog, opo. Ayan, siya naman ngayon ang opening for 1 month. So, tig 1 month kami ng shift ng opening at closing. Ang closing shift ng Globe, Walter Mar Santa Marias, kami mga employee ay 12 noon hanggang 9 PM ng gabi. So, ayan. So, 8 hours lang naman yung work namin. Siyempre yung 1 hour is break time yun. Opo. Eh, kukontinue ko muna ang walking. Ayan. Maganda ang araw ngayon. Grabe, natutuwa naman ako. At siyempre si Bridget, naka-charge na yan. Dahil mamaya pa naman ako aalis. So, kapag closing kasi ako, ito routine natin. Gising, siyempre walking, timpla ng kape, na prepare ng baon. Actually, yung binabaon ko lang, tinapay, tsaka kape. Yan, hindi na ako kumakain ng kanin sa work kapag closing ako. Dito na ako sa bahay. Kumbaga nagba-brunch na ako. Nag-early lunch na ako. Yan, kaya tingnan natin kung may magiging changes sa mukha, kung papayat na ulit ako. Kasi pag opening ako talagang laps talaga. Ayan, tapos ano na nga ba yung sasabihin ko? Ayun, ang routine, mga 10:30 naliligo na ako, 11 dapat makaalis na ako yan. Kasi alas 12 yung pasok ko. Eh, ang biyahe ko lang naman mga 20 to 25 minutes. Nasa Globe na ako, nasa workplace ko na ako. Kaya, so, continue ko lang ang walking hey to be. Nakakangawit naman, di ba? Maikot-ikot tayo din sa aming garahe. Yan. Natapos na po akong mag-kape naman. Actually, kanina pa, naubos na yan. Tapos nakapag-upload na rin tayo ng vlog. Si Bridget, opo, ay hinanginan ko lang ng bahagya. At bumili nga ako sa TikTok ng, alam niyo yung parang portable siya na panghangin. Ayan siya, oh. Bumili ako niyan kasi lambutin talaga yung gulong na ni Bridget. So, yan siya. Power back na din yan, may ilaw din yan. Tapos ito yung kanya, ang tawag doon, hose. So, nailaw din to eh. Ayun, flashlight din yan siya. So, ginamit ko sa 3 gulong ni Bridget para naman tumigas-tigas naman siya. At medyo nag-aalala na nga ako sa kanya dahil kailangan ko na talaga siyang
ipa-doktor o po ipagawa. Dahil di na lang ako natutuwa. Dahil maaga pa naman, alas 8 lang. Kakain ako mga around um, 9:30. So, I think baka humiga muna ako ulit dahil maaga pa naman. Mamaya ko na lang itutuloy ang mga vlogs. Aga ko di kasi nagising, wala pang alas 5 gising na ako. Dahil nasanay nga ako na opening ako, pero ngayon opo closing na tayo, yes. Patayin ko muna to. Ilo-long press mo lang siya para yan ay mag-close. So next time, papakita ko sa inyo paano ko siya ginagamit. Diyos ko, awa na lang. Siyempre, nakauwi na tayo. Natapos na po ang closing. Unang closing natin ngayong second half ng July. Opo. Nasa bahay na ako. At syempre mag-apply tayo ulit ng minoxidil. Nakuso ko minoxidil 5% alcohol base. Kinukuha ko nga lang siya sa bag ko. Dali. Saan ba siya nalagay? Ayan siya. Sige, mag-apply tayo. Nag-ipiting ko lang siya dito ulit. Awa na lang sa mga motorista ng taon. Opo. Ayan, lagay lang natin yun siya dyan. Masyado naman. Sige, dahil actually nakapagod tong araw na to. Nagkaroon naman tayo ng benta, which is very good. So, spray lang tayo ng, ayan, nakita ko dumudulas yung phone. Spray lang tayo ng isa. Ayun. Actually, parang wala sa pa. Ayan. Ayan. Nag-slide yung phone ko. So, okay. Like, isang vlog ko, yan. Iano lang natin siya. I-massage circularly. Ayan, tapos dapat matuyo siya dyan. Dito naman sa isang side. Ayan siya. So, ayun. Ilang kembot na lang. Ilang araw na lang. Payday na. At ang dami nating bayarin. Diyos ko, na-stress naman ako sa mga pagkakautang sa akin. Opo. So, dito naman sa gitna. Ayan. So, ayun. Share ko lang, hindi rin nakakatawa talaga yung mga ganong experiences, pero anong magagawa natin bilang tayo yung nagpairam ng pera, tayo nagpautang, wala tayong magagawa kundi hintayin magkaroon ng perang pambayad yung ating mga napahiram o yung mga humiram sa atin, diba? Kumbaga, as much as possible, don't burn bridges, intindihin, lawakan ng pangunawa, pero makapulot naman tayo ng lesson, diba? Magtatanda tayo sa susunod. Actually, yan ang isa sa mga pinaka-iniingatan kong huwag mangyari. Yung may makahiram sa akin ng pera, hanggat maaari, pamilya ko lang sana. Yan, syempre, deserve naman nila ang mapahiram ko. At actually, di mahirap, bigay na nga pag pamilya, diba? Pero hanggat maaari, pag mga kaibigan, ganyan. Ito lang ang point of view ko dyan. Para ma-preserve yung respect nila sa'yo, yung pangunawa nila sa'yo, I think, huwag i-involve ang pera. Oo. Kumbaga, mag-set ng boundaries. Diba? Sabihin agad na kung walang mapapairam, wala, diba? Ganon. O kaya, may natutunan ako dun sa ibang tao na para hindi na lang din syempre makasama ng loob ng iba doon sa mga humiram, hindi ka makapanakit ng kanilang mga damdamin kasi nangangailangan sila. Yung ipapahiram mo, huwag naman yung eksaktong kailangan nilang pera. Kumbaga, yung ibigay mo na tulong, yun, bigay na yun. Kumbaga, hindi man buo, at least nakabigay ka at nasa isip mo na wala na, hindi naman niya mababawi. Kumbaga yung bukal sa yung napahiram mo nang wala nang bawian, wala nang bayaran. Parang okay lang na mawala sa yung pera. Oo. Yun lang yung mga maitulong mo. Sapat na yun. Diba? Kasi ang mangyayari niyan parang yung obligasyon nila sinalo mo. Kaya sila pa din dapat ang gumawa ng paraan. Diba? Yun at naka-apply na tayong minoxidil. Yan. Kaya, I lay it to the Lord God.
I send it to the Lord God. Ako'y bigyan niya ng knowledge and wisdom para sa mga ganong bagay. So, yun. Actually, napagod ako. Hindi na nga ako kumain ng hapunan. Tatlong slice ang tinapay lang at peanut butter. Ayan, at ini-start na nga natin ulit na bawas ng pagkain ng carbs, ng sweets. Kasi hindi naman nakakatawa na hindi na nagsishape yung mukha ko. Medyo bilogan na tayo ulit dahil din siguro sa buhok ko. So, ayun. Sa mga susunod na araw, closing pa rin tayo. Bukas, maglalaba ako dahil Lunes pa ang aking day off. So, yung uniform ko para sa Saturday wala. Nasa labahan. So, maglalaba ako bukas. Total naman. Closing pa naman ako. So, yan. Papahinga na ako. Actually, nag-cellphone lang ako. Checking na ako ng emails. Yung mga bayarin, magko-compute na nga pala ako. Yan. Marami akong dapat i-update sa mga bagay-bagay na kailangan kong i-payment, ganyan, mga bills. So, yan. Actually, matutulog na ako. Inaantok na rin ako. So, maraming salamat naman, Lord God, at may maganda akong beta contribution ngayon sa beta sa aking work. So, sana magtuloy-tuloy na to. Ayan. Alisin mo ang mga negativities, yes. Magsilayo ang mga negativities, huwag pansinin ang mga negative people, negative energy. Ilayo mo ako dyan, sir. Sir, tuloy. Ilayo mo ako dyan, Lord. Naging sir na, naging amo ko na si Lord. So, ayan. Good night, everyone. Hanggang sa susunod na vlog ko na. Bye-bye.